Hello po mga guys, welcome to my channel. Ang video na ito po ay para sa mga estudyante at sa mga babago pa lang matututo na gumamit ng AutoCAD, kung saan i-discuss natin ang isa sa mga AutoCAD basics, which is how to create lines. Pero bago po tayo magtuloy, gusto ko lang magpasalamat sa taong unang nag-introduce at nagturo sa akin kung paano gumamit ng AutoCAD. Ang college schoolmate ko at taga dyan sa amin sa Batangas, ang aking paring budong, Joriel Asi. Paring Budong, maraming salamat. At kung nasan ka man ngayon, may God bless you always. So mga guys, start na po tayo. Kung mapapansin nyo po, kapag binuksan nyo yung AutoCAD program nyo, may makikita kayong icon dito na may XY. Ito po ang UCS icon o ang tinatawag nating User Coordinate System. Kung saan ito po yung magiging zero origin natin. So ngayon, sa pag-start po ng line, meron po tayong apat na paraan. Una, gamit ang menu bar. Kung makikita po nyo dito yung draw, click nyo yung draw, and then click line. And then, kung makikita nyo po dito sa mouse pointer ko, sabi niya, specify first point. So, dito na po natin i-click para ma-specify yung first point ng line natin. So, i-click nyo lang po kung saan nyo man gustong i-position yung first point ng line. Yan. Escape natin. Yan po, ang pangalawang paraan ay gamit itong ribbon panel. Dito po sa draw tab, sa upper left corner, makikita nyo po under ng draw tab meron tayong line. Click nyo yung line and then specify first point. So i-click nyo na lang po kung saan nyo gustong i-position yung first point ng line natin. Let's say dito. Yan. Escape natin. Yun po yung pangalawa. Ang pangatlo, gamit ang word na line. I-type nyo po yung word na line. Hit enter or spacebar. By the way, pareho lang po ng function yung spacebar at saka ang enter, which is para i-accept yung command na ginawa ninyo. So yan, we already hit enter. Now, specify the first point. So click nyo lang po kahit saan nyo gustong i-position yung first point ng line. Escape natin ulit. And then, ang pang-apat po ay gamit ang shortcut ng line command, which is letter L. Type nyo lang yung letter L. Hit enter or spacebar. And then, specify the first point. I-click nyo na lang po kung saan nyo gustong ipwesto yung first point ng line natin. Let's say dito. Ayan. Ngayon, alam na natin kung paano sisimulan at kung saan ipupwesto yung first point ng line natin. Ngayon, kailangan naman natin specify yung second point. So, let's say meron tayong line na nasa zero origin ng first point. Ngayon, kailangan natin specify yung next point. So, ngayon kung mapapansin ninyo, habang gumagalaw yung mouse pointer natin, meron ulit tayong dalawang set of numbers. Yung unang set, yan yung haba or yung length ng line natin. Yung pangalawang number naman, yun yung angle ng magiging next point with reference to 0 degree. So let's say ang kailangan natin na haba is 5 units and then 30 degrees with reference to 0 degree. Type natin yung 5. Ngayon, para ma-lock natin yung 5 na haba ng line, press tab. Yan. Ngayon, nakalock na yung 5. Yan na yung fixed na haba niya kahit pa saang angle natin i-click yung next point. Ngayon naman, i-type natin yung 30 para sa 30 degrees. And then hit enter. Yan. So, with respect to 0 origin, ang haba ng line is 5. And then, yung angle niya mula sa 0 degree is 30 degrees. So, kung mapapansin ninyo, yung mouse pointer natin, hinihingi niya yung next point. So, kung kailangan natin ng next point, let's say ang haba niya is
2.5, and then 10 degrees naman with respect to 0 degree. Type nyo yung 2.5, press tab, and then type in 10, hit enter. So, yung haba natin na 2.5, dito na siya manggagaling sa point na to. Dun sa second point ng line. Hindi na dun sa zero origin. Okay? So, para i-end natin yung line command, meron tatlong paraan para i-end o para i-press natin sa keyboard. Yun ay escape, spacebar, or enter. So, escape natin. Yan. Ang pangalawang paraan naman para ma-specify yung next point is using coordinates. Same way kung paano natin ini-specify yung first point using the coordinates. So, let's say, ang line natin, ang first point is nasa 0 origin. 0, 0. Okay. Yan, para ma-specify natin yung next point, kung meron tayong specific coordinate na kailangan nating puntahan, let's say, 7, 8, x is 7, y is 8. So, kung mapapansin ninyo, meron pa rin tayong dalawang set of numbers, which is ang pinapakita is yung length, yung una, at yung pangalawa is yung degree. So, para magamit natin yung coordinate, gawin lang natin yung kung paano natin ginawa yung paggawa ng first point. Type natin yung 7, and then press comma. Yan. Kapag coordinates ang ginagamit natin, pagkaka-type natin ng unang set of number, kailangan natin i-press yung comma. Kasi kapag ang pinress natin is yung tab, ang mangyayari doon, ang kailangan natin i-enter is yung length at saka yung angle. So, using the coordinates, ang kailangan natin i-press pagkatapos ng unang set of number is comma. So, ang x value natin is 7. And then, ang y value natin is 8. So, type in 8. Hit enter. Yan. So, itong point na to, itong second point ng line natin, with respect to 0 origin, is, yung x niya is 7. Yung y niya is 8. Now, we need to specify again the next point kung kailangan pa natin yung next point. Let's say, ang coordinates ay, actually, pwede din dito ang negative value. Let's say, ang next coordinate is negative 5 and then 10. So, x is negative 5, y is 10. Type in natin, negative 5, comma, 10. Enter. So, mula dun sa second point natin, ang x value natin is 5, negative 5. Kaya pumunta siya dun sa pakaliwa. Tapos, ang y value natin is 10. Kaya pumunta siya dun sa pataas. Ngayon, para i-end yung command, it's either we press spacebar, enter, or escape. Yan. Ngayon, yung pangatlo naman, gagamitan natin siya ng dalawang guide, which is napaka-useful kung ang gagawin nating linya is horizontal or vertical line lang. Ang dalawang guide na to is yung ortho mode, itong icon na to sa baba. Ang pangalawa is yung polar tracking. So, para magamit natin tong ortho mode muna, unahin natin yung ortho mode. Gawa tayo ng first point ng line. Kahit saan na lang, kahit dito na lang.
Kasi ipapakita lang natin kung paano gamitin yung ortho mode at saka yung polar tracking. So yung ortho mode, kapag inactivate natin, click natin itong icon na to or press F8. Yan, naka-activate yung ortho mode natin. Meaning, dalawang direction lang ang pwedeng puntahan ng next point natin. It's either horizontal, perfect horizontal, or perfect vertical. Yan. Kung mapapansin ninyo, igalaw nyo man yung mouse pointer ninyo pa-diagonal, ang nag-a-appear lang na line is either horizontal or vertical. So, ang kailangan lang nating i-specify dito is yung haba ng line. Let's say we need the line to be 5 units. So, press 5. Hit enter. Yan. Meron tayong perfect horizontal na line. Ngayon, let's say, kailangan naman natin ng 10 units na vertical. Yan, i-move lang natin yung mouse pointer natin pataas. Type in 10. Hit enter. Yan. So, ang haba ng line natin is 10 units mula dito sa second point na to hanggang dun sa third point. So, ang function ng ortho mode is ilalak natin yung paggawa ng line sa horizontal at vertical direction lang. So, yung polar tracking naman, para magamit natin, specify ulit natin yung first point ng line. Let's say, dito yung first point natin. Ngayon, i-deactivate natin yung ortho mode. I-activate natin yung polar tracking. Click natin to or press F10. Yan. Hindi siya maglalak sa horizontal at vertical direction lang, pero kapag i-move natin yung mouse pointer kung pakaliwa lang, kung mapapansin ninyo, may nag-appear na dotted line. Ibig sabihin, kapag nag-click tayo dito, habang nag-a-appear yung dotted line na yan, ibig sabihin, perfectly horizontal yung line na magagawa natin. Pero, kapag i-move natin siya palayo, let's say pababa, kung mapapansin niyo nawala na yung green na dotted line. Ibig sabihin, pag nag-click tayo sa kahit na saang area dito, hindi na perfectly horizontal yung line natin. Ganon din sa vertical direction. Pag i-move natin yung mouse pointer pataas or pababa at nag-appear yung dotted line, meaning pag nag-click tayo kahit saang area dito, as long as nag-appear yung dotted line, ibig sabihin, perfectly vertical yung magiging line natin. And then, kagaya ng paggamit ng ortho mode, let's say ang kailangan natin is 5 units horizontal, pakanan. I-move natin yung mouse pointer natin pakanan. And then, yan, hintayin natin na mag-appear yung green dotted line. Type in 5. Hit enter. Yan. Meaning, perfectly horizontal yung line natin. And then, ganun din sa vertical direction. Move natin yung mouse pointer pataas. Let's say, ang kailangan nating haba is 10 units. Habang nag-a-appear yung dotted line, type in 10. Hit enter. Yan. So, mula dito sa point na to, hanggang dun sa third point, it means perfectly vertical line ang nagawa natin. Ngayon, using the polar tracking, let's specify the first point. Let's say dito. Sa paggamit ng polar tracking, kapag hindi nag-a-appear yung
dotted line, yung green na dotted line. Let's say, dito natin ipinosisyon yung mouse pointer. And then, we type in the length of the line, let's say 10. And then, we hit enter. Habang hindi nag-a-appear yung green dotted line, it means, kung ano yung position ng mouse pointer natin, yun yung magiging degree ng second point, which is hindi siya perfectly horizontal. Yan. Ganun din sa vertical direction. Activate natin yung line command. Let's say, ito yung first point natin. Kapag iminove natin yung mouse pointer pataas, let's say dito, kailangan natin ng 10 units na haba. Pero kapag hindi nag-a-appear yung green dotted line na yan, let's say dito, type in 10, enter. It means kung ano yung position, yung last position ng mouse pointer natin, yun yung magiging degree ng next point, which is hindi siya perfectly vertical line. Hindi siya kagaya nung sa ortho mode na kapag iminove mo lang pataas yung mouse pointer, nakalock siya sa vertical direction. Kaya magiging perfectly vertical yung line natin. Pareho sa horizontal direction. Nakalock siya sa horizontal direction lang. So, yun yung paraan para mga paraan para ma-specify natin ang next point ng line natin. So guys, thank you for watching my video tutorial. Sana po may natutunan kayo. Please don't forget to hit the subscribe button and see you on my next video.